We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang magtagkong balita karong Biyernes. Tindahan gigamit sa pagpamaligya og shabu, tindira, sikop. Paggunit sa bata sa la nga oktopos na videohan. Iskwilahan sa barangay Giso nga gibakwitan sa mga nasunugan magamit na. O nipasak gipanawagang amidahan sa taga Batuan, Bohol. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Maayong hapon na kinang inyong GMA Regional TV Balitang Disda kang bugtong kasaligan. Kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ug live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan, Sugbo, ako si Alan Domingo. Usa ka kawang tindahan kilid sa kalsada gigamit sa pagpamaligya o gidlingdugas sa usa ka lula kinsa nadakpan usab sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation NBI Sevro sa barangay San Roque, Dakbayan sa Sugbo. Samtang ang suspect miangkon sa krimen kay matud pa na tinta lang siya sa mas dako kunong kita. Dahil na natong detalye nining report. Nasakpan sa akto ang 60 anyos nga si Baby o Norma Talaba alias Inday dihang mihatag kini sa gituang shabu sa usa ka pusher buyer hinungdan nga wa maglangan ang mga operatiba sa NBI iladayon kining gisignit ni adtong adlaw Miyerkules, July 31. Nahitabo kini sa makeshift store sa suspect daplin na gyud sa kalsada sa Lapu-Lapu Street, barangay San Roque, luyo sa gymnasium. Nakuha gikan sa suspect ang 24 ka pakiti sa gudang shabu nga gimanabanang ng kantidad og 10,000 ngadto sa 15,000 pesos matod sa NBI. We believe we have that operation at about 2 o'clock, and if she was able to sell in the morning, so maybe 23 upwards, she could maybe sell 50 sachet per day. Yes, considering also we believe that the number of we have so many jeepney drivers and taxi drivers in Cebu, so probably she could dispose that amount. Taon-taon na matod pang ipanidaan sa NBI ang kalihukan sa tiguang kinsa gihimong front nini ang pagpamaligya og mga pagkaon o bisan unsa nga instant need sa iyang mga suki apan luyo nining tanan ang iyang special offer nga illegal substance. She took advantage of her location and in selling drugs, which is at that time of our operation was hidden inside her bag, where we were able to confiscate the drugs and other proceeds. Samtang walay lipod-lipod nga giangkon sa suspect ang salaod, di inatinta lang matod pa siya sa usa ka nining nga binlan og kontrabando. Matod niya nga kun ordinaryong pagkaon lang iyang tinda, 800 pesos ang iyang kita kada adlaw apan mas dako siya og kita sa drugas nga maabot sa 1,500 kada adlaw ang hinay nga halin. Aduna siya 15 ka mga anak ug kapin sa 20 na ka mga apo apan human mamatay ahang bana na hugno kuno ang iyang kalibutan maong nisulod siya sa illegal nga kalihukan. Napasakaan og kasong kalapasan sa Section 5 ug 10 sa Republic Act 9165 o pagpamaligya sa illegal nga drugas ang tiguang. Pabilan ko niyag 20 ka buok, sir. Sachet? Sachet. Okay, tagpila man po sachet? Yang baligyan ako, tag-2 niya. Akong baligya, 250. 250? Oo. So, ganan sa kag 50? 50 pesos ra. Okay, kanon sa ato? Nagsugod? Karon pitsa unang tanon no, mag-usa ka buwan ako. Maayo ko, sir. Sa imong istorya sa imong anak be. Ni ana ra ko nga magagawas ko kanang mag-usab na jud ko. Ang dapit nga gipistuhan sa suspect ang naara sa vicinity sa barangay gymnasium. The information was relayed to us by a walk-in informant who is a church-goer at the same time. He noticed that drug activity was being conducted in the premises of the church. Samtang gidayeg sa acting mayor ang NBI sa malampuson ng operasyon, dugang usab sa pag-awhag sa mga enforcement agency sa pagpahugot pa silang kampanya batok sa kriminalidad. I commend them for their efforts and their
operations. So I hope nga magpadayon gyud gihapon na because we are very serious gyud with our fight against criminality. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Human malangan sa usa ka semana. Sugda na sunod semana ang klase sa usa ka eskwelahan sa Mandawi City nga gihimong evacuation center sa mga biktima sa sunog. Anay live report si Nico Sereno. Nick. Yes, Lan, karon ang last day sa mga nasunugan sa Barangay Gizo nga makaistar sa Mayor A.S. Fortuna Elementary School. Maong anam-anam na sila nga namalhin. Gikan sa nag-abot-abot nga delivery sa mga construction materials ngadto sa pagpamanday sa ilang umaabot nga mga Pinoy-anan, nagkapuliki na ang mga fire victims niini aron matrabaho ang ilang kabalhinan. Nag-apa sila, sanglit mobalhinay na sila gikan sa Mayor A.S. Fortuna Elementary School nga magihimong evacuation center sukad sa miigong sunog ni atong Hulyo 17. Hawa ko naman may choice, magbalik, may barong-barong na lang kay mahal kay materialis. Nagsugod na pero mauna ipuno kay kuwang pa. Sa mga classrooms, doon na pahinoy pipila ka mga residente nga nag-istar, gihang gibisita namo. Apan kasagaran nangandam na, aron mubalhin o baka mubalik na sa ilang dapit. Nihangyo ang eskwelahan, nga kutob na lang sila karong adlaw, aron makaklase na ang mga bata. Sukad sa school opening, ang grade 6 sections ra ang giklasihan kay maurasay dunay classroom. Ang kadaghanan nag-modular learning lang una. Nakasabot ra hinuon ang mga residente sa paggamit pagbalik sa eskwelahan. Apan ang hinaot nga mahapsay ang plano pag-istar nila balik sa lugar. Ang giingon sa mayor nga ikuan pa man ni tarungon pa man ni ang kining sapa. O nya ang uban say nga pwede sa mobalik dito sa ila okay ra sa balik pa sa dili lang nga ligunon kay sayang na sa gusto. Ugbang adlaw lang himuon ang Brigada Eskwela sa maong tunghaan para maandam na mga classrooms sa full implementation sa face-to-face classes karong Lunes. Lan? Okay, daghang salamat, Nico Sereno. Tungod sa mga motorsiklo nga nagpasagad lang og liko ug di magbantay sa ubang masakinan, maoy sagad malambigit sa bangga nga nahulikam sa Talisay City Command Center. Sama na lang nining nagmotorsiklo nga unang makita nga na siya sa right side sa likod nga bahin sa puting sakinan. Matud pa nga nagmonitor sa mga CCTV nga nakasignal na ang sakinan nga muyut mo right turn ang motorsiklo nga nihunat sa pagpadagan og diretso lang pag right turn dungan sa pagliko sa puting nga sakinan. Matud pa nabutang sa blind spot ang motor hinungdan nga nasagiran kini ug natumba. Wara hinuon na angol ang driver sa motor samtang nagkasagiray usab kining duha ka mga motorsiklo nga gikan sa eskina sa Inayawan paliko sa Cebu South Coastal Road nga paingon sa northbound. Nag-una na sa pagliko kining motor nga adunay angkas apan sa pagbaduol na sa traffic light ang adunay angkas ang susamang padong sa inner lane, ang usa-usab ang padong sa outer lane. Nasa rasay ang mga pasero nga sakay sa duha ka mga motorsiklo. Nakaingon sila o nakaangkon sila og mga minor injuries. Duha ka insidente sa pagpamusil ang natala sa siyudad Sugbo karong adlaw, Biyernes, Agosto 2. Ang unang insidente sa pagpamusil na hitabo alas 2:30 kadlaw sa Sitio Daklan, Barangay Tejero. Patay ang biktima nga si Rami Jim Gabato Villaros alias Longlong, 37 anyos, residente sa Sitio Bac Blessed, Barangay Tejero ng syudad. Sa impormasyon sa Police Station 3 sa Cebu City Police Office, love triangle ang motibo nga ilang gisubay gumikan kay sawa pang pagpamusil giingong naglalis pang biktima ug ang suspect. Padayon ang pagpangita sa kapulisan sa suspect nga nailhan na sa kapulisan. Samtang pagka alas 3:41 kadlawon ang Police Station 11 may responde og alarmas pagpamusil sa Sitio Naba, Alaska, Barangay Mambaling. Ang biktima mao si Victor Aguilon, 37 anyos, nagpuyo sab sa maong dapit. Samtang duha ka ang suspitsado. Kalamigitan matud pa sa illegal nga drugas ang motibo sa maong pagpamusil. Hinuon padayon pa ang investigasyon sa kapulisan. Kining atong mga suspect gyud, ang common denominator between the suspect and the victims is always illegal drugs. Akong standing order was the same, to fight criminality, no?
And then muto nalipay ko nga niingon siya nga prevention kuno is better than cure. So there's police visibility. But it seems like naagi mga isolated cases ngayon ani. We'll get to the bottom of this kay naa mahitabo maginingon ani. Ang importante nga mapangitaan nato og kasulbaran, no. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Sa lungsod sa Batuan sa Bohol, way ni usa ka molupyo sa dapit nga basta-basta lang makapangubkob aron magtukod og bisan unsang istruktura. Kung ngano kaha, anong report ni Mark Ridge-Apilia. Kinitungod sa nalatig sa Republic Act 11038 o Expanded National Integrated Protected Area System Act, ang balaod mo'y nanalipod aron dili mahilabtan ug mausab ang bisan asang dapit nga kabahin sa Chocolate Hills Natural Monument. Kay gideklarar ang lungsod sa Batuan nga protective area, dili na basta-basta makatukod og mga pansayan, mga sari-sari store kun walay pagtugot sa Protected Area Management Board o PAMB. Sa miaging Hulyo 31, milusad ang molupyo og prayer rally aron usbon ang NIPAS Act. Gitambungan kini sa 3,000 ka mga tawo nga nagtapok sa plaza sa lungsod sa Batuan nga gitambungan sa mga opisyal sa kagamhanan, mga kawani, mga magtutudlo ug sa ubang mga haligi sa mga simbahan. Mitambong usab ang mga molupyo sa mga lungsod sa Bilar, Sagbayan ug Carmen. Nanawagan sila kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Konseho ug sa Senado nga usbon na ang NIPAS Act tungod kay naghatag kini og kalisod sa paglihok sa mga molupyo sa dapit. This is an opportunity nga mapahigayon ang amendment sa among gina prayer ug among gina petition for the amendment of Republic Act 11038 na they will submit for development for their own homes, their own livelihood. Really lisod gid kaayo for them to comply the requirements. It's really unfair for them. Tungod sa balaod, napugan ang paglambo sa ekonomiya sa lungsod. Busa panawagan nila ni PBBM. A message for our kagalang-galang na presidente, mahal na presidente Bongbong Marcos. Our municipality really need your action, your approval for the amendment of this law for us to develop our full potential for the municipality of Batuan. Kahinungduman nga gisuspenso sulod sa 6 ka buwan, sila Governor Ares Amentado, 8 ka mga mayor ug 31 ka mga barangay opisyal sa lalawigan tungod sa pag-ugmad sa The Captain's Peak Garden and Resort nga gipabarog sulod sa Chocolate Hills nga usa ka protected area sa lungsod sa Sagbayan. Kauban si Clarence Gabutin, Mark Ridge-Apilia. Balitang Bisdak. Nagkasi natin og pagbaha pipila ka mga dapit sa Metro Cebu karong hapon human mibundak ang kusog-gawan. Sama na lang sa Salinas Drive sa Barangay Lahog nga nahisama sa sapa ang karsada. Kusog-usab ang sug sa tubig hinungdan nga mga tao mipadaplin og wa na musungasong sa baha. Samtang sa usa ka karsada usab nga napataliwad-an sa dakong mall ug universidad sa Barangay Banilad habig sa Dakbayan Sugbo. Lawom usab ang baha. Gani murag bound sa dagat ang sitwasyon resulta sa pagpundak sa uwan. Ang baha ang usas gitutukan karon sa Cebu City LGU. Din admitido nga dakong hagit alang kanila ang kasulbaran nini. Aduna nay short, medium ug long-term solution ang kagamhanan sa Dakbayan mahitungod sa baha. I'm not Superman and it has only been 2.5 months. What is important is we have already outlined our short-term and medium-term as well as long-term goals. The short term being declogging, desilting, manual or not. The medium to long term plan, I've already mentioned that nga maghimo ta og mga mini dams dito sa kabukirang barangay. In fact, Gabion Dams is the easiest. But we also have mini dams. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda.
Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Inahan sa video uploader na balaka human kuhae ug hulagway ang iyang anak nga gagunit sa blue ring octopus o kugita nga gulagway nga usa ka venomous sea creature. Ang report ni Femari Dumabo. Nahimo ng kalingawan ni Christine Quivedo ang mag-video sa mga lugar nga mabisita ug i-post ang social media. Karong bag-o lang, Hulyo 21, miduaw siya uban siyang mga anak sa baybayon sa Barangay El Pardo sa lungsod sa Buluon. Aron manginhas, dinhi naka-video siya sa nagkadiyang sea creatures. Og usa sa iyang gi-post, kining yellow-brown nga gamay kugita nga may blue ringed o gigunitan pa sa iyang anak. Nakadapit kini sa pagtagad sa mga netizen. Mato di Christine nga iyang kamanghurang anak mo ay nagunit sa gamay nga kugita diha siyang video. Diyang nabasa niya ang comment sa mga netizen, dinhi na siya nabalaka. Nakahilak siya nga nagsaysay sa iyang kabalaka. Matod sa mga netizen, nahug sa kakuyaw ang kinabuhi siyang anak nitong higayuna. Before ko nakita yung octopus is napaglaruan na pala nila yung octopus na yon. May mga comments doon na hindi maganda na buti nga nabuhay pa kayo. Buti nga lakas pa ng guardian angel mo. Iyang nasayran nga usa di ay kini ka blue ring sa octopus nga gilagway nga makamatay kun mapaaka niini. Tungod sa kala sa venom niini nga gitawag og tetrodotoxin nga moepekto kini sudlang sa pipila ka minutos. Makagat ka, hindi yun naabot ng ilang minuto pa. Oo, magre-react na yung katawan mo. Pagka-check na, wala naman kaming nararamdaman kahit ano. I am so blessed, super blessed talaga. Wapay pagtuon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BFAR 7 kun unsa kala ang blue ringed octopus. Apan pasidaan sa buhatan nga sagad sa mga colorful nga mga sea creatures, poisonous ug ang ilang kaanindot aron lang sudungon ug dili aron hikapon. Katong nga color wala pa nako to na na I'm not familiar with that kind of color, no? Pero katulagi, because if you're not familiar, dili na lang punta magtuga-tuga. And then some organisms, once they are provoked, that's the time di pa nila na i-reveal ang ilang true nature, if rules nila nga you can only watch but do not touch. Ang akong nakatunan nga kanang dili gid ay maayo nga maghikap-hikap ka bisag unsa nga creatures nakaila ka or wala, di gid ay siya maayo nga gunitan ba. Oba ni Cleofer Lumayag ug Marlon Melgazo, Femari Dumabo. Balitang Bisdak. Mga kapusong bisdak, lain ang sab nga hugna sa rollback sa presyo sa produktong petrolyo nga ipatuman sa sunod semana. Maton ni Direktor Rodila Romero sa Oil Industry Management Bureau sa Department of Energy nga posibleng maubos sa 20 ngadto 40 sentimos ang pag-us-us sa presyo sa matag litro, samtang 30 ngadto sa 35 centavos ang pagmino sa presyo sa kerosene matag litro. Hinoon na panglantawan usab nga magpabilin ang presyo sa gasolina o kon mominos man 20 centavos ang pag-us-us nini matag litro. Usa sinungdan sa pagmino sa presyo sa produktong petrolyo ang pagminos usab sa panginhanglan sa produktong petrolyo sa China ug ang pagpausbaw sa supply nini sa world market. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Mas tainganyo karon ang mga tinunan sa Talisay City Science High School silang pagkat-on gamit ang gihatag sa kagamhanan nga bag-ong interactive laboratory room. Ang report ni Femari Dumabo. Human sa duha ka dekada, di lang tinunan ang excited apan lakip ng mga magtutudlo sa Talisay City Science High School kay aduna na gid sila chemistry laboratory. Sa nangaging katuigan, ang ilang mga classroom mao'y nagsilbi nilang improvised laboratory. Gahapon, formal nang gi-turnover ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas o Talisay City DepEd Division Superintendent Dr. Arden Munisit ang chemistry lab. Apan di lang kini basta-basta kay ang laboratory facility nga nagkantidad og 3 milyones pesos nga magsilbi nilang experiment laboratory. Kabahin niini ang 85 inches nga monitor nga makita ang tanang subjects, ilabi na sa science nga gitawag og LearniTech Multimedia Kit.
Bisan unsa nga topic, i-click lang sa ilang magtutudlo ug mapasabot na ngadto sa iyang mga estudyante. Ning paagiha mas maka-interact ang teacher ug ang mga tinun-an. 2. Yours. 6. Answer 6. To choose the grade level. So kani siya for example, I am teaching grade 9 right now. So pili ka grade 9 and then you see all the subjects. So from math to science, English, economics, history, civics, so choose the science. Importante gyud nga makakita pud gyud ang mga bata, mga videos, sample videos para makarelate pud sila. It's very helpful because it can capture the attention of the students and it's also interactive. So we can interact with the topic and with the teacher. Unlike on the blackboard where you can only write and erase, on the TV you can interact it so you can do more than on the chalkboard. I will learn more. Tinguha silang school head nga tanang classroom adunay LearnItech multimedia kit. Before our students, adto gid mi mag-rent og mga chemistry laboratory sa mga private schools in conducting our experiments. Pero karon nindot na kayo because it's the most high-tech laboratory in the whole Talisay City Division. Samtang sa labing unang higayon ning school year, sudan sa mga eskwelahan ang paglakip na sa mga subjects sa grade 8 ang robotics. Human nga sa miaging tuig hingpit usab silang nahatagan og robotics facilities sa Talisay City Government. Gani ni bag-uhay lang upat sila mga tinun-an midaog sa Summer Robot Games International Open and Youth Robotics Convention 2024 dito sa Kauluhan. O gikatakdang motigi sa nasod sa Singapore. Uban ni Marlon Malgazo, Family Dumabo. Balitang Bisdak. Patay nang napalgan sulod silang kwarto ang 27 anyos sa babae nga hubo o nasunog ang buhok pasado alas 12 sa udto kaganina sa Sitio Laguna, Barangay Bulacau, Siyudad Sugbo. Ang biktima mao si Charina Paoy Relativo, 27 anyos, nagpuyo sa naso yung dapit. Tuwa ni Police Captain Yves Montijo, ang Deputy Chief of Police sa Police Station 7 sa Cebu City Police Office nga ang kaipon sa babae nahibong nganong di mo tubag sa tawag ang iyang pares. Inungdan nga gitawagan niini ang iyahang amigo o gipasusi ang ilahang kwarto. Pagsusi sa amigo sa kaipon sa biktima, nakita na lang niini ang babae nga naghigda sa saog ug hubo og posibleng gikan kuno kining naligo. Gituhoan nga ang pagkatumba sa babae ug naigo matod pa ang ulo nini sa butane nga kasiga kay giingong tunay giluto mao hinungdan nga nasunog ang buhok nini. Sa paghiling sa kapulisan sa patayng lawas sa biktima, way nakitang indikasyon nga adunay mga samad ang biktima. Aron gyud masuta kung unsay kamatyan niini, ipaubos sa autopsy ang patayng lawas sa babae. Pango sa Public Employment Service Office sa Lapu-Lapu City nakikalayon sa Pangulo sa Tourism Office sa nasong Dakbayan aron mahayan ay og masubay usab ang mga programa sa Peso Lapu-Lapu sa mga programa sa Tourism Office. Mato ni Peso Manager Kim Francisco, ayan masiguro na lang makatrabaho ang mga upunganon sa natad sa turismo nga maoy nakahatag og dakong tampos panudlanan sa Dakbayan. Subay nini karong buwana adunay pahigayong stakeholders forum sa hospitality industry. Lakip usab sa buot matabangan sa Piso Lapu-Lapu ang libuan ka mga trabahante sa MEPS nga nawad-an og trabaho ug buot mosuway sa laing natad sa trabaho sama sa turismo. We would like to enhance further how we collaborate with the employment facilitation and in terms of sa ato ang mga tourism stakeholders. Malampuso na ang unang usa ka semana pagsugod sa klase sa matunghaan sa Dakbayan sa Sugbo. Matod sa Cebu City Police Office, way natala ang kapulisan sa Dakbayan o mga dagkong suliran atol nining panahona tungod usab sa kooperasyon sa katawhan o sa kapulisan. Samtang lakip sa gipasalig sa CCPO ang hugot nga pagtutok sa pagbukas usab sa klase sa mga kolehiyo o universidad sa sunod semana. Ipakatap nila ang kapulisan sa madapit nga haduol sa matunghaan. Mipahimangon usab sila nga magmatngon aron dili mabiktima sa mga daotang elemento nga nagpahipi lang. As of now, with the opening of the classes last Monday up to the present,
medyo kuan pag yun, very kuan ra gyud, very peaceful and safe gyud ang atong mga estudyante sa ilang mga tunghaan. Usa ka lalaki ang gisikop sa mga sakop sa kapulisan dito sa lungsod sa Alicia, Lalawigan sa Bohol. Kini pinasikan sa search warrant nga gipatuman sa korte subay usab sa ilahang programang Upland T-Trike Lumunggo nga gilangkuban sa Provincial Mobile Force Company sa Bohol Provincial Police Office. Kauban usab ang kapulisan sa lungsod sa Alicia. Nakuha gikan sa suspek ang usak kalibre 45 nga adunay magazine ug mga bala ug uban pa. Gitanggong na karon sa detention cell sa Alicia Police Station ang dinakpan. Ang operasyon gipasugdahan ubos sa mando ni Police Lieutenant Colonel Mark Gifter Sukalit, ang Force Commander. Mga kapuso, nagpadayon gahapon ang Regional Purchase Promo sa GMA, ang Kapuso Kasiyahan Panalo. Pwede ninyong ipadala ang inyong entries sa dagupan sa Pangasinan, Naga sa Bicol, Cebu ug sa Cagayan de Oro City alang sa kahigayunang makadaog og daghang papremyo. Matapos ang official sending of entries karong August 16, bisitahan ang official Facebook pages sa GMA Promos, GMA Regional TV, Super Radio DZWB ug Barangay LS alang sa kumpletong listahan sa Dropbox location. Mag-amping sa fake news. Bisan pa man og walay daw tang panahon, ang nabantayan nga nasulod sa Philippine Area of Responsibility magdala gihapon og mga pag-uwan ang hanging habagat sa pipila ka mga dapit sa nasod. Matod sa pag-asa, sa agaduanon ang mga lugar sa Visayas ug Mindanao. Aduna usay mga pipila ka mga lugar dito sa Luzon. Sa base sa Metro Weather, posibleng uwanon ang Cebu, Bohol, Leyte provinces, ingon man ang Northern ug Eastern Samar. Busa mga kapuso, kanunay nga magdala og payong ug mag-amping yon sa baha. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Central Office may pagawas og shellfish bulletin number 17 nga nagpahibaw sa 7 ka mga dapit sa Eastern Visayas nga adunay taas nga presensya sa paralytic shellfish poison nga mas nailhang toxic red tide. Positibo sa toxic red tide ang mga samples sa mga kinason ug alamang sa kadagatan sa Daram Island, Sumaraga Island, Cambatutay Bay sa Tarangnan, Matarinaw Bay sa General MacArthur, Kinapundan, Hernani o Salcido. Lakip na ang Cabato Bay sa Tacloban City. Subay nini giawhag ni Isidro Vilayo Jr., Officer in Charge sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nga likayan ang pagkaon sa tanang matang sa kinason ug alamang nga makuha sa nisgutang mga dagat. Gawa sa pagkaon, lakip sa ginili ang pagpanginhas ug pagbaligya ug pagpalit sa mga kinason ug alamang. Luwas rin noon, kano na mga isda, pasayan, nukos ug alimango apan. Gikinahanglan lang nga presko kini og tarungon sa paglimpyo sa dili palutuon. Gikinahanglan usab nga kuhaon ang mga hasang og himbis nini. Sa labing unang higayon, mosalmot ang dagbayan sa Lapu-Lapu isip competing contingent sa Pasigarbo sa Sugbo 2024. So by nini, sub-sub na ang gihimong pagpansay-pansay sa Lapu-Lapu City Government. Alang sa Pasigarbo sa Subo karong Agosto 25, wa hinoon ni Butchang sa Tourism Officer kon pila ang gigahin nga budget sa dakbayan karong tuiga alang silang pagsalmot apan ipaniguro niya nga mapakita gyud nila ang ilang pasundayag ang mga gilagway nilang garbo sa Lapu-Lapu. Big budget or small budget, magdepende yun na sa performance sa ato ang presentation. Pero paningkamutan sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga mapasigarbo namo kung unsa may garbo dinhi sa Lapu-Lapu.
Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak kinatibok ang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso. Happy weekend!